Mga bossing, so importanteng tip pala to para sa inyo, no. Pag kagaya nitong dikit-dikit sa isang corm, madami silang tumubo na subwal. So kailangan talaga yan pag hiwa-hiwalayin. Huwag nyong i-direct sa field kasi mamamatay yan. So kailangan tong ibaging. Pero pag gaya nitong isa-isa lang, bawat corm isa lang yung tumubo, ito isa lang. Pwede yang direct pag ganyang tatlong dahon na, medyo malaki na. Pwede na yang direct sa field. So ito dikit-dikit sila, marami silang tumubo sa isang corm. So separate muna natin sila. Kailangan natin muna silang ilagay sa malilim. So ibaging muna natin. So let's go. So sa isang corm, madami silang tumubo. To, sa dalawa, to apat sa isang corm. So kailangan natin tong paghiwa-hiwalayin. Sa ibaging. Yan. Pabaging ko pala, gumagamit ako ng bunot. So ito, coconut coir. Kasi para hindi masyadong magamit yung space, saka yung ugat ng saging ay maka-penetrate agad. Saka yung tubig pag palaging nag-uulan, hindi ma-stuck dito kasi pag puro lupa to, ma-stuck up yung tubig dito sa ilalim ng bag. So nalalanta rin yung seedlings. Pero kung wala naman kayong bunot, okay lang. Okay lang din naman. Basta wag nyo lang hayaan na palaging naulanan. Ito, pamamaraan ko lang naman to, sinishare ko lang sa inyo. Kasi sa akin nagtitipid ako ng soil medium. So itong soil medium ko, lupa. So, lupa to na mayroong ipot ng manok at saka ipa ng palay. Yung soil medium ko. Ang paglalagay mo nito sa ibabaw lang para yung ugat niya maka-penetrate agad sa ilalim. Ayan. Tapos ko na yung isang bag. So again, ulitin ko yung purpose ng bunot para yung tubig ay hindi ma-stagnant dito sa puwet. Mayroon ngang maliliit pero kung puro lupa, stagnant kasi yung tubig. So mas maganda yung may bunot. Tapos yung ugat makahinga-hinga kasi may oxygen sa ilalim. Mabilis lang yung ugat makaparami dyan. So balot natin yung iba. Nga pala, baka sabihin nyo bakit wala akong growth hormone gaya ng ibang vloggers. So ako hindi ako gumagamit ng kahit anong chemical dito sa takatan ko kasi organic ako. So ito na sa experience ko, matibay ito sa mga sakit. Kung hindi ginagamitan ng mga chemicals or growth hormone o kahit anong foliar yan. Although maganda naman yung foliar, kaso lang mahal. Kung mag-foliar ka, mas maganda ikaw yung gumawa ng sarili mong foliar. Sa akin wala pa naman akong kapasidad maggawa ng sarili kong foliar. Ilang muna, ano maganda naman yung resulta kahit walang ganyang mga chemical, walang insecticide, walang pesticide, walang fungicide. Yung kagandahan pag organic kasi hindi ka talaga gagasto, may gasto ka lang sa mga labor, very minimal lang, very cost efficient ang organic. Talagay pala ng bunot sa gilid lang. Ito. So, optional lang naman yung bunot sa akin lang kasi para maganda yung tubo. Sa gilid lang para may space yung lupa. Kasi hindi pwedeng bunot kasi walang nutrients na masasagap. Walang nutrients na makukuha yung tanim kung puro bunot. Kailangan meron talagang lupa. So, mas maganda yung lupa na sagado sa organic. Kaya ng ipot nga ng manok, tain ng kambing, tain ng kalabaw. Yan, tapos na yung apat.
So ito pa, meron pa pala dito dikit-dikit oh. Tapos ayun pa, dikit-dikit rin. So kailangan tong i-bagging talaga para ma-separate. Hindi kasi yan, sabi ko hindi yan pwedeng i-direct kasi malalanta. Itong mga sulo lang, itong sulo na tumubo sa isang corm, pwede yang i-direct. Ano pala, tip mga busing, pag ayan nakabagging na yung mga macro-propagated dakatan nyo, huwag nyong kalimutang ilagay sila sa malilim na lugar. Hindi sila madadirect ng araw. So ayan, sa akin meron ako ditong kulambo. Kulambuan ko to. Tsaka ito maraming kahoy, tsaka may puno ng saging. Hindi siya madidirekta ng araw. So kailangan yan nasa shaded area muna sila mga 2 weeks para maka-recover mula sa pagta-transplant natin sa bagging. So ayan, so after 2 weeks dahan-dahan mo ilabas, tanggalin. Halimbawa ito may ganyan ka, dahan-dahan mong ganyan para maka-adapt siya sa init for transplanting. Mga 2 weeks, mga 3 weeks pwede na itong itanim, malalaki na yung ugat niyan. 3 weeks to 1 month goods na yan. Kung wala kayo nito, gaya nito net, pwedeng mag-improvise gaya ng dahon ng yun, buko ng dahon ng nyug. Pwede kayong gumawa ng mini nursery para doon nyo ilagay yung mga macro-propagated dakatan nyo doon sa ilalim, doon sa malilim na lugar. So ayan lang yung may share ko ngayon. I hope meron kayong natutunan sa panonood ng video. Thank you.